10 out of 10. 10. Buti. Wala kasi sanang pamasko kung sinabi mong mababa yung score mo. Jajang! Meron tayo dito guys na giant mustard. At ito yung Japanese mustard guys. Kung makikita nyo, natanim natin. Pero dahil ang mura lang niya, yan, bumili pa rin tayo ng 2 piraso. Kasi ang laki-laki niya at 2 piraso na nga siya. Tama ba? 3 piraso pa nga tong isa, oh. 3 piraso guys, ang mura-mura lang nila. So, ang gagawin natin dito guys ay gagawa tayo ng pickled na hindi nyo pa nakikita na ginagawa ng lola nyo. At ito yung isa sa mga, yung famous dito sa may Kurume guys, o dito sa Fukuoka, yung takana na nilalagay sa sinangag, nilalagay sa ramen, at ginagawang pickled. Napakasarap nito. At ito nga guys ay ipipickled natin. Ang gagawin lang natin dito ay tamugin lang din natin siya sa asin at pwede natin siyang gawing kimchi, pwede natin siyang pangsangag at pang pickled. At yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa. Ganyan siya kalalaki. Natatandaan nyo ba guys kapag kumukuha ako nito? Ito yung ginagamit ko guys kapag gumagawa tayo ng unigiri o yung pambalot natin ng kanin. Ito siya. Pero maliliit pa to guys kasi yung saka talaga super lalaki. Ayan. At ang gagawin lang natin, huhugasan lang natin siya sa tubig. Kasi kung makikita nyo guys, meron siyang mga ganyan. Yung mga lupa-lupa pa, no? Guys, yung ating mga gulay pagkahugas natin, ano, ang gagawin naman natin ngayon ay hihiwain natin sila ng pinong-pino at saka natin ilalagay dito sa ating plastic. Dahil wala tayong mga plangganang mas malalaki, kaya dito tayo sa plastic maglalamog ng gulay. Hihiwain lang muna natin siya ng sakto. Alam nyo guys, napakasarap ng pickled ano na to, gulay na to guys, na mustasa. Alam ko sa atin sinasalad din to eh, di ba? Ganito lang guys, lalagay lang natin dito sa plastic and then aasinan natin. Okay. Ayan. Para madali silang malamog. Habang nilalagay natin dito, inaasinan na natin. Ayan. So ito na guys, yung ating mga hiniwa na Japanese mustard o yung ating takana kung tawagin nila dito. At inasinan lang natin yan guys. Hindi natin pwedeng alatan ng husto. Kasi kapag inalatan natin to guys, ay kinakailangan natin siyang alawan ng tubig. Kaya bawat hiwa ko, naglalagay na ako ng asin. Tapos, lalamugin lang natin yan katulad ng ginawa natin dun sa ating Chinese cabbage. Baka bukas na natin to guys. Maano. Yan, 2 pack yan guys. Yung kaninang hawak-hawak ko, ganyan siya kadami. At bukas lang ay kalahati na lang yung laman yan. So, iset aside lang natin yan guys at bukas na natin maitutuloy. The next day. So, ito na guys yung ating takana na pinikil. Ayan, ganyan yung itsura niya. At ang gagawin lang natin guys, papakipigain lang natin siya ng husto. So, ayan guys yung ating pick. Gagawin natin guys, mas pipinuhin pa natin siya. Kasi kung makikita nyo, medyo malalaki yung hiwa natin. Ano? At kailangan pala, yung una pa lang ay maliliit na yung hiwa natin. So, ayan, dapat ganyan siya kapino. So, eto na guys, yung ating giniling na Japanese mustard. Ayan, kung makikita nyo, mas pino na siya kumpara kanina. Ang unang-una natin gagawin recipe, syempre, yung ating kimchi. At maglalagay lang tayo dito. Ayan, mga ganyan kadami. Okay. Instead na Chinese cabbage yung ginamit natin, itong ating Japanese mustard ang ginamit natin. Ayan, dahil ang dami nating kimchi guys. Ayan, yung kimchi paste na ginawa natin. So, anytime na may gulay lang tayo, ayan, magagawa natin yung gusto natin talaga dito sa ating mga gulay. Bango guys. Kasi na-ferment na natin yung ating kimchi paste. Lumabas yung bango ng ating mga nilagay na bawang, garlic, pati yung ating sweet na amoy ng ating pear. Kagandahan guys kapag meron kayong kimchi paste. Kahit na ano pwede nyo magawa. Meron tayong takana kimchi. Meron na tayong 4 na kimchi na itatago naman natin ngayon sa ref. Tapos ang next naman natin na gagawin guys ay magse-separate tayo dito sa ating tasa ng konti. Ayan. Kasi gusto kong kumain ng takana ramen. Separate tayo guys. Tapos hindi nga lang yan pwedeng tumagal unless kung yung pagkakababad nyo sa asin kanina ay pwede nyo patagalin yun. Ang gagawin nyo naman doon guys ay kailangan nakababad yun sa asin for a long time. Kung kailan nyo nakakainin, doon nyo lang siya kukuhanin. So yung tatakpan lang natin guys at tago natin sa ref. So dito naman sa ating fry pan, ang gagawin naman natin ay magigisa tayo. Kung saan yung Japanese takana tsukemono nila o yung side dish nila dito no sa Japan. Magandang tayo na mantika at nitong ating goma obura o yung ating sesame oil. So konti lang nilagay ko kasi para hindi masyado matapang. Tapos ang gagawin lang natin,
ilalagay lang natin tong ating takana. So, walang sibuyas yan guys, walang bawang. Mustasa to sa atin. Kaya lang dito sa Japan kasi, giant. Malaki ng mustasa nila rito. At maglalagay tayo ng ating sesame seeds. Ayan, para maluto siya hanggang loob. So, ayan guys, pwede na natin siyang patayin para hindi naman siya maging lamog na lamog. Ayan. Tapos, lagay lang tayo ng chili flakes natin guys. Ayan. Ayan guys, luto na yung ating pangalawang recipe ng ating Japanese mustard. So, kailangan natin ng itlog. Okay. Ayan. Pero ito guys, si Papa naman ang paggagawin natin ng ating tongkotsu ramen. And then, dito naman sa isang kawali natin, ang gagawin natin ating sinangag. Maglalagay lang tayo ng mantika. Ayan. Dudurugin lang natin yung ating itlog. Set aside lang natin to. Tapos lalagay lang natin na itong ating sibuyas. Naglagay tayo ulit ng mantika. Tapos lalagay lang natin itong ating takana. Tapos saka natin ilagay itong ating itlog guys. Mahirap maghalo sa maliit na kawali. Yung mga kawali kasi natin na malalaki, hindi available. Yung mga nakalagay. Ang sarap, grabe. Lagay tayo ng konting bawang guys. Maglalagay lang tayo dito sa tasa natin. Okay. Tapos, isasaklob lang natin ito dito guys. Yan. Ang mga Japanese naglalagay ng mayonnaise. Okay. Kasi ito naman yung ating ramen. Ang gagawin naman natin dito sa ating ramen ay tatoppings tayo guys na itong ating takana. Kamayin ko na ha kasi kami naman nakakain yan. Ayan guys. Let's eat! Tikman na natin yung ating tsahan. Ito yung ating sinangag. Diba? Itadakimasu. Itadakimasu. Sashiburi. Alam nyo dati guys, ayoko na may mayonnaise. Pero ngayon, hindi pwedeng walang mayonnaise ang sinangag. Ang sarap. Grabe. 大砲ラーメンみたいね。 Ma. あら。 Ma. Hindi ako makain guys na walang takana pag ramen. うまい。 Lola ramen, no ramen. Ang sarap. Sarap nung guys. Ito. Ito ang sarap. うまい。 Lola ramen di siya. うまいのラーメンだよこれ。 Yung paborito namin na Maruboshi sa may Kurume guys. Maruhoshi yun. Tapos, may ganito sila lagi. For free yan guys. Kahit makadami ka, tatappings mo sa ramen nila. So, yan yung kinaadikan namin. おいしい。 Kasi sinangag, sarap. めっちゃ。 Ito yung pinaka mustard natin na side dish. Ang sarap. これソルトだけなの？うまいね。ソルトだけでうまいね。うまいよ。すげえフレッシュ。豚骨の臭みをきれいに消してくれるんだよね。 So yun guys, magko-concentrate muna kami at yan yung ating recipe for today's video. Tabi-tabi. So ayan, paborito yan ni Ate Akari. いただきます。 Basta pag pumunta kami ng Fukuoka, no? Yan yung gusto mo do. うまい。 Mamarachahan na siya. Tochi ga umay. Sochi kochi. これ、 Love naman. 10 out of 10. 10。 Buti. Wala kasi sanang pamasko kung sinabi mong mababa yung score mo. Favorite niya yan, guys. Si Ate Aska, hindi ko lang sure. Papalit na ba ni Ate Aska mo yan? Basta masarap siya, guys. Kaya itry nyo na din. バイバイ。